Abangan na lang ho natin kung ano ang mga gagawin nitong si Senator Amy Marcos kung sakaling manalo siya ng pagkasenador ngayong 2025 midterm election. Formal na ho kasing winelcome itong si Senator Amy Marcos at itong si Camille Villar bilang mga kandidato ng PDP laban sa 2025 national election. Kasi nung nanalo ho ng pagka-presidente itong si Marcos Jr., bigla hong nanahimik at wala akong ginawa yang si Amy Marcos kung hindi magparinig. 'Di ba? Yan ho ang ginawa ng ali na yan. Ngayon, nung medyo malapit-lapit na yung eleksyon, actually nung medyo malapit-lapit nga ang eleksyon, puro parinig pa rin ho siya eh. Yaang mga stand ho niya ngayong mga panahon na to, ngayon na lang hong panahon ng kampanya. Kaya napulaan ho siya nitong si Boeing Ray Mulya, di ba? Ha? Napakarami ho kasi talagang komplikasyon nitong si Senator Amy Marcos. Magkagayon pa man, inendorso na ho siya ng PDP. Formal na ho siyang winelcome. Dito kay Ma'am Camille Villar, wala ho tayong problema dyan. Ano ho ba ibig sabihin yan? Pagka itong dalawa na to, naisama na sa official senatorial candidate ng PDP laban, ano ho bang mangyayari? Ay yung tsansa ng ating mga ibang kandidato na nanindigan noong panahon na nagpaparinig itong si Senator Amy Marcos, numinipis ho ang tsansa nila na makapasok sa Magic 12. Pero bago yan, wag niyo hong kalimutan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin itong naging interview nitong si Amy Marcos. Amy Marcos pa rin ho kasi dito ho nabubulgar ang ika nga ang mga pagiging mangga nitong si Amy. Ganyan naman ho talaga politika. Wag na ho tayong magtaka na last 2 minutes, biglang ganito ganyan, biglang mayroong pihit sa ganito, pero still, hindi pa rin ho natin susuportahan. Pagkabasa natin dito sa balita na to, PDP laban formally welcome Amy Marcos and Camille Villar as guest candidate for the 2025 national and local election. Ang magagawa natin, yan ho talaga yung ika nga, yan ho ang realidad na nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Dito sa partido nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na rin naman ho lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ang naiwang leader ng PDP na si Senator Robin Padilla, personal na rin ho niyang inendorso sa kanyang personal na kapasidad itong si Senator Amy Marcos. At ngayon, at itong si Vice President Sara Duterte, inendorso din ho itong si Camille at itong si Amy. Siguro, hindi ko natin alam kung kanino judgment call tong ano na to dito sa PDP kung bakit winelcome itong si Amy at itong si Camille Villar. Pero still, ano pa rin, suportang tunay pa rin sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito kung opisyal ng tinanggap bilang guest candidate itong si Camille at itong si Amy. Wala ho tayong problema dyan. Pero dito na lang ho tayo sa mga personal na kinampanya o personal na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagkaka-endorso ba na yan? Sa pagiging guest candidate ba ng PDP na yan kay Amy Marcos? Ano ho kasi yung sa atin pagpasensyahan nyo na ho nangingi na ho ako ng paumanhin ngayon kung gusto nyo nang sundan yung pag-endorso na yan ng PDP, nasa sa inyo ho yan. Ako malugod ko hong tinatanggap yan at rinirespeto ho sa kaibuturan ng ating puso. Pero tayo ho talaga dito sa PH Update, yung nangyari noong 2022 napakasalimuot ho nun mga kababayan. Isa ho yan sa mga bumulangkas pagkapanalo ho ng kapatid yan, nanahimik ho yan ng 3 taon. Noong nakita ho niya na nagpataas pa nga ng kamay dito kay Marcos Jr., nung nakita niya na lumalagapak na si Serby, ano hong nangyari nung inendorso siya, nung mayat-maya kasama siya ni BP Sara, umalagwa ho siya sa Serby, sino pa? Sino pa yung mga talaga, ang si Camille Villar. Kasi ano ho yung mga yan, kumbaga meron ng pondo at yung kanilang makinarya pagdating sa politika ay napakalalim na talaga. Yun ho ang katotohanan dyan. Kaya hindi ho natin pwedeng ikumpara. Itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Condante, malalim-lalim na din. Pero yung mga natin, kagaya nitong si Atty. Jimmy Bondoc, diba? Yung mga yan, pagka nag-ikot sila, yun na yun. Pero yung mga individual na to, malalim ho. Ika nga talaga yung awareness nila, yung
mga kaibigan nila sa iba't ibang dako ng Pilipinas talagang nandyan na. Kaya pagka inendorso sila ni VP Sara at yung iba't ibang mga opisyal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nakita yan, talagang gagalaw yan. Lalo na yung mga taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte. Nakita nyo naman mga kababayan kung paano umalagwa sa mga naglabasang survey itong dalawang kandidato na to. Magkagayon pa man, pinili ho yan ni VP Sara sa lodong tunay kay VP. Kung sila ho ang pinili nila, kay Vice President Sara Duterte ho yan, sinusuportahan ho natin si VP. Pero dito kay Camille Villar, wala ho tayong problema kung gusto nyo boto. Kandidato na yan ng PDP. Pero tayo ho dito sa PH Update, dito lang ho ako nakapokus talaga. Personal, prinsipyo, ika nga. Ayaw na ho nating magkaroon ng yung tipong bandwagon effect, ika nga. Ng kagaya na nangyari noong 2022 presidential election. Ang atin ho dito, kung sino lang ang inendorso ni Tatay Digong, sila lang ho ang pakikipaglaban natin. Sila lang ho ang ikakampanya natin. Sila lang ho. Ngayon, pagka tumakbo itong mga to sa mga susunod na panahon, still, susuportaran pa rin ho natin sila. Ika nga, wala hong iwanan to sa mga kandidatong sinuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung nasa sa inyo ho yan, hindi na ho para sa akin, sabihin ko pa sa inyo na wag niyong iboto yung si Amy ganito, ganyan. Alam niyo ho kung anong kasaysayan yan. Alam niyo ho kung anong ginawa niyan sa loob ng 3 taon. Kayo hong magdesisyon. Siyasatin nyo yung mga sarili, yung konsensya nyo ang mangibabaw, yung utak nyo, yung puso nyo, kung ano ba sinasabi ng mga damdamin nyo. Pero ito, sinisigurado natin yang si Pacquiao, yang si Lacson, yang si Soto, yang mga yan, hindi ho dapat bigyan ng tsansa yan sa Senado dahil mga walang kwentang kandidato ho yung mga yan. Lahat ng kasiraan sasabihin nila, lahat ng kabalbalan sasabihin nila para masiraan lamang ho ang mga kandidato. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasadaan na rin ho natin na mabilisan itong nakita nating post dito kay Ma'am Joey. No? Grabe ho ito mga kababayan. Napakalaking pera ho ang nasabat dito sa diyan sa Cebu Airport. 400 million pesos. 400 million pesos. Panahon ng eleksyon tapos biglang merong lalabas na ganito karaming pera. Isipin nyo ho mga kababayan kung anong gagawin dyan sa kwarta na yan. Diba? 400,000 ho yan. Makakapagpanalo na ho yan ng party list. Makakapagpanalo na ho yan ng congressman. Tandaan nyo ho mga kababayan, yan si Tambaluslos, may higit 100,000 lang ho. Naging congressman na. Yang 400 million pesos na yan, makakapagpanalo na ho yan ng isang congressman, 2 congressman, 3 congressman. Ang tanong, kanino galing yung pera na yan? 400 million pesos ho yan mga kababayan, nasabat sa Cebu Airport. Maging mapagmatsyag ho tayo, i-report ho natin sa social media yung ating mga nakikita. Sa otoridad, sabay po sa social media kasi pagka sa otoridad, baka pagkakaalyado nitong si Bangag ang report nyo, baka pagkibit-balikat lang yan nitong yung mga pulis na yan, yung mga walang yung pulis na yan. Kaya saludo sa mga itong mga nakakita dito sa 400 million pesos na nasabat dyan sa Cebu Airport. Matindi ho yan mga kababayan. Rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Kuya Boy. Dito kay Kuya Boy Abunda. Dito kay Amy Marcos. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Magandang araw sa iyo, Senador. Yes, magandang araw din na Kuya Boy. Kuya ba? O ako yung manang? Pwedeng kuya. Senator, you will have to do your opening statement, 2 minutes, answering the question, bakit ikaw dapat iboto bilang senador muli ng ating mga kababayan? Your time begins now. Bilang natatanging probinsyana, abala ako sa presyo ng bilihin. Ang tanging solusyon ay tulungan ng magsasaka. Bigyan natin ng abono, ng krudo, ng gasolina. Hindi importasyon ang solusyon, kundi ang tulong sa magsasaka at mangingisda. Ganon din ang mahihirap, ang ating social welfare, ang ating mga senior citizens, ang mga single parents, ang mga severely challenged PWD. Tulungan natin sila.
Higit sa lahat, yung ating mga ospital. Simulan na natin. Yung nanay ko nagpatayo ng Philippine Heart Center, Kidney, Lung Center, Children's Center. Panahon na ikalat ito sa lahat ng sulok ng ating kapulungan para hindi na kailangan isugod sa Maynila pa. Higit sa lahat, talaga naman may track record na rin tayo. Kaya't subukan natin kung mahirap mabuhay, mahirap din magkasakit, mas lalong mahirap mamatay. Libreng libing para sa ating mga kababayan na namomroblema na, nag-iiyakan na, wala pang pambayad ng libing. Kaya marami pa tayong gagawin. Sama-sama po tayo, sigurado ako, aahon tayo sa kahirapang ito. Parang narinig ko yung slogan ng sama-sama tayong babangon. Ay, nako, Senator Amy. Yung yung mga specialized hospital, ang tagal na ho yan. Naknanto ko, nakapag-ayudan at lahat-lahat ng kapatid mo. Oh, di ba? Pambihira talaga. Sige. Senator Amy? Salamat. Maraming salamat, please. Bahagi ng rules ng ating interview ay kayo pipili sa ating question cards. Tatlo? Eto ba? Yes, tatlo. You choose 3. Nako ha. Okay. Tatlo. At, Ayan. ayun. And Okay. then, And then, itatanong mo sa you akin. will have to choose dalawang panelists. Ay, ganun. Dalawang panelists na magtatanong sa iyo. Okay. There. Ayan. Maraming salamat, Senador. May mas Tatanong nyo sa alin na to kung isisaoli ba ng pamilya nila yung ari-arian na pinapasaoli sa kanila diyan sa Ilocos Norte. Isang lugar nga kasi yun. Paway, Ilocos Norte, yung sinasabi ng Korte Suprema na nakaw na yaman daw yun. Tarungin nyo yun. malupit ba at may mas mabait ba? Ganun ba yun? Ang mga panelists na iyong napili ay si Robin, isang estudyante mula sa Adamson University. Ayan. Good afternoon po, Senator. Good afternoon din. Kumusta Okay. kayo? Ang pangalawa naman ay si Claire Guevara, faculty member of JRU. Okay. Senator Amy, ang iyong unang katanungan ay may kinalaman sa PhilHealth. Yes. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, health and social services and projects ng pamahalaan? Nako, napakamahal magkasakit. Kinakailangan ibalik lahat ng perang yan. Unang-una, naniniwala ako na illegal yan. Hindi tama yan kasi kahit galing sa gobyerno yan, alam natin, dun sa batas ng PhilHealth, pag-aari na ng PhilHealth yan, wala nang balikan. Para Toko. Bakit gano'n, no? Hindi ko lang alam kung ako lang pati kayo ganito na nararamdaman nyo dito sa mga Marcos na to. Yung tipong pagka mayroon lumabas na salita sa mga bunganga nila, yung tipong kailangan mo pang ipagtanong. Ito kasi, itong mga Marcos na to, time will tell eh. Pagka meron sila sinabi sa bunganga nila, ay hintayin natin kung talagang magkakatotoo. Kaya natin kanina, opening salvo natin, abangan natin kung anong gagawin itong si Amy Marcos pagka nanalo siya ng pagkasenador. Ngayon, ito sinasabi niya na ibalik natin. Anak ng toko ah. Kapatid mo, presidente Manang. Senador ka, kapatid mo presidente, kinuha ang pera. Siya bagay, no? Ano lang yan, parang kay Tatay Digong, ibalik natin. Diba? Noong lumipad na, doon tayo nag-iiyak. Doon tayo nag-drama sa mga Pero noong panahon na kinukuha, noong panahon na kinukuha yung pera sa PhilHealth, nasaan ka? Nag-privilege speech ka? Hindi ko kayo ordinaryo senador. Nako, dami. Pasensya na sa mga... Ngayon pa lang, nangingina ako ng dispensa. Nasa mga, sa mga iniidolo nating mga vlogger. Alam ko, talagang sinusuportahan ho nila itong si Senator Amy. Mataas ang respeto na ho natin sa mga yan. Huwag nyo na ho kaming subukang pag-awayin, no? Kasi hindi ko aawayin yung mga yan. Hindi, mataas ang respeto ko sa mga yan. Tsaka yung mga yan, wala man ho tayo sa kalingkingan ng mga yan pagdating sa galing sa pag-vlog. Tayo ho dito, lang talaga, prinsipyo lang. Dahilan kung bakit ho natin hindi ibuboto dahil nakita ho natin ang track record yan. Doon sa pag-kidnap kay Tatay Digong, sa pagkuha ng pera ng PhilHealth. Naku, nung
Noong wala na, noong nakuha na, noong na-hostage na, doon daw ibabalik. Paano ibabalik? Paano ba ibabalik yun? Guguluhin natin ang susunod na administrasyon para ibalik yung pera kinuha ng administrasyon ng kapatid mo. Pambihira. Kung dapat sana, una pa lang, buena mano, ora mismo, pinigilan na yan. Kapatid ka eh. Naknan toko ah. Para sa tao na, para sa miyembro na, para sa sosyo na. Hindi na maibabalik yan kahit ano pa. At ikalawa, hindi lang yung perang 60 billion. Kailangan yung zero budget sa GAA 2025, hindi maaring zero. Nandun din sa batas, kailangan lagyan yan ng pera ng pamahalaan. Bakit naging zero? Kawawa naman ang ating mga kababayan. Eto nga't nagkukumahog para magbayad sa sakit, sa ospital, ayaw magpakonsulta, hinahayaan na lamang na tuluyang magkasakit at lumala dahil natatakot sa halaga. Ba tatanggalan pa natin ang PhilHealth? Pambihirang buhay yan. Huwag naman tayong ganyan. Maawa tayo sa may sakit, sa ating nakatatanda. Tulungan natin ang mga kapwang Pilipino. Ayun. Maraming salamat. Follow-up question, Claire? Go ahead. Paano nyo po may sisigurado na hindi na po muling mangyayari ang ganitong kaganapan na mapupunta ang isang budget na hindi health-related? Katulad nga po na napunta ang budget sa Sa infrastructure. ngayon, No. Huwag kang madam ha, huwag kang bida-bida ha. Baka magalit sa'yo si Auntie Claire. Ang infrastructure, yung karsada, para yan sa health. Hindi makakadaan ang ambulansya. Madam, saan ho ba kayo nag-aral? Saan ho ba kayo nanggaling na planeta? Hindi nyo ho ba narinig ang mga explanation nitong si Yusek Claire Castro? Ang mga karsada, para yan sa healthcare, para yan sa kalusugan. ay, sa ngayon, Claire, ang nangyari, nakateng Claire na yung nagpaliwanag, Claire pa ang hanggang magtatanong. ngayon sa Korte Suprema. At hinihiring ng Korte Suprema kung legal ba yan o hindi. Sa pakiwari ko, ang daldal ko, pero sa totoo lang, para sa akin, talagang hindi yan tama. Tignan natin kung ano ang kalalabas ng kaso sa Korte Suprema. Ipinagdadasal ko na hindi papayag yung Korte dahil talagang kinakailangan ng ating taong bayan lahat yan. At lahat talaga nagninikluhod para bayaran yung chemo, yung dialysis, hindi talaga kayanin. Okay, Robin? Magandang hapon po, Senator. Tanong ko lamang po bilang estudyante, kaugnay din po sa kalusugan, malaki po ang risk namin na magkasakit. At ang Universal Act po natin is 50% po daw dapat ang binibigay ng PhilHealth sa mga mamamayang Pilipino pagdating sa ospital. Ang tanong ko po open po ba kayo kung sakaling maluklok po ulit kayong senador na buksan ng diskusyon na kung tama po ba talaga ang nabibigay ng gobyerno pagdating sa mga mamamayang Pilipino pagdating sa kalusugan? Well, kinakailangan. Ako'y naniniwala sa transparency, hindi lamang sa budget ng PhilHealth, kundi sa lahat ng budget. Pinagpipilitan ko nga na yung mga ayuda na yan, pwede ba tignan natin yung listahan? I-publicize yung listahan, ipakita na sa ating webpage para makita natin, yan ba talaga ang may sakit? Yan ba talaga ang nangangailangan? Mga magsasaka ba yan na talagang marginal farmers na tinatawag? Para makita natin, higit sa lahat, alamin din natin magkano ba binibigay sa mga yan. Final follow-up? Kayo po ba ay pabor na ang medical assistance to indigenous people ay idediretso na sa mga hospital at hindi na po sa mga politiko ibibigay? Ako naniniwala na hindi lang medical assistance, kundi tulong talaga sa ospital. Sabihin na natin ang totoo, ang tawag nila sa ating mga public hospital, Mona Lisa Hospital. They just lie there and they die there. Kawawa naman, wag naman ganon. I-level up na natin ang ating mga ospital. At sabi nga ng nanay ko, kinakailangan na magkaroon ng mga regional specialty hospitals, katulad ng Philippine Heart Center, Kidney, Lung, and Children's Center. Sana mailagay na yan sa iba't ibang rehiyon para hindi na isusugod dito sa Maynila ang layo-layo sa amin, sa Leyte. Nako, hindi yan prioridad, madam. Hindi yan ang prioridad. Anak ng tokwa. Yan ang problema sa atin eh. Pag panahon ng kampanya, pangako ng pangako kung ano-ano mga kabalbalan eh. Diba? Kaya tayo dito sa PH Update, gusto ko natin sububok ng bago. Ayaw na ho natin kay Soto, kay Lacson.
hindi ko naman sinasabing paniwalaan nyo ko sa kung sa ano pa man. Ito, yung linalatag ko dito, sa pagiging babad natin sa politika, sa loob ng ilang taon, hindi mo tayo ganun kagaling. O, kung ano pa man, no? Maraming mahuhusay dyan. Pero sinasabi ko lang dito, yung mga na-obserbahan ho natin dito sa politika sa ating bansa. Kaya ayaw na ho natin yung mga veteranong magnakaw, o veteranong mangurakot, veteranong manggamit, veteranong mambudol na kagaya nitong si Amy Marcos, ayaw na ho nating mabalik sa Senado kung tayo tatanungin. As much as possible, gusto ho natin ng bago. Yan si Doc Mata. Kailangan ba ng ospital? Ayan, Doc Mata. Doktor yan. Alam niya ang kalakaran ng mga doktor. Yan si yung mga ospital. Yan si Atty. Vic Rodriguez. Mahusay yan. Pagdating sa korupsyon, hindi ka makakalusot yan. Etong si Congressman Marcoleta. Oh, yung ayuda, nako, tunawang ayuda dyan. Magiging libreng kuryente. Pastor Apollo Kibuloy, anong mangyayari dyan? Nako, yung korupsyon ang tututukan yan. O yung si Amy Marcos, paulit-ulit na lang, mga specialized sa hospital, kakalat sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Loko-loko. Naging presidente, naging senator na kayong magkapatid at lahat-lahat, hindi nyo pa nagawa ang mga sinasabi nyo na yan. Pangilang termino mo na yan, madang. Kapatid mo naging senador na din. Kung talagang goal nyo yan, noon pa man ginawa nyo na. Presidente na kapatid mo. Yung sinasabi nyong legasiya ng ina nyo na gusto nyong ulitin at ibigay sa bayan ng Pilipino, yung ginhawa ng mga specialized hospital sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Budulan, gamitan, panloloko. Anak ng tokwa, wag ganon. Yung hindi lang ho gamitan na nangyayari, lokohan at budulan eh. Again, respeto ko ang naging desisyon ng kung sino man ang nagsali dito kay Sen Amy at dito kay Congressman Camille Villar. Kung gusto nyo suportahan dito sa PHFT, nasa sa inyo ho yan. Wala ho tayong problema dyan. Pero sinasabi ho natin dito, mag-isip-isip ho kayo. Dahil pagkayang dalawa na yan na isama, ang tsansa nitong si Jimmy Bondoc numinipis. Ang tsansa ni Pastor Apollo Kibuloy halos mawawala. Bakit? Dahil makikipag-agawan yung dalawa na yan doon sa pwesto sana na dapat mapanalunan nitong si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Marcoleta, Atty. Jimmy Bondoc. Yang si Senator Bato at Senator Bongo, wala na makikipag-agawan dyan. Ang magiging kaagawan nitong si Amy at nitong si Camille, yang si Congressman Rodante Marcoleta. Gusto real talk. Bandang huli, yung mga kandidato ng PDP laban, silang nakikipagpukpukan doon sa pang-12 at 11 pwesto. Di ba? Yun ang nakikita nating senaryo dito, sa totoo lang. Pero kung magsusolid vote tayo na Duterte, nako ito yung mga bago na kahit papaano mapanghahawakan ho natin yung mga sinasabi nila ngayong mga panahon na to. Ito kasi mga datihan kagaya ni Amy Marcos, sa kapal ng mukha ng mga kandidato na yan, lahat ng sinasabi nila, kung 100 yan, yung 99. Nako, baka yung isa doon, kailangan mo pang ipagtanong kung totoo. Pangalawang termino nyo na. Presidente si Tatay Digong, nagdaang administrasyon, senador kayo 2019, specialized hospital sa bawat probinsya. Bakit hindi nyo pina-implementa? Anak ng tokwa. Ngayon, ibibida mo na naman sa amin? Langyang yan. Ang layo-layo sa Ilocos, alam natin kapag may sakit sa puso, oras, minuto, napakahalaga. Kaya gawin natin ang karapat-dapat. Maraming salamat. Punta naman tayo, Senador, sa iyong pangalawang katanungan na napili. Ito ay may kinalaman po sa infrastructure, corruption. In an interview kay Mayor Magalong ng Baguio, sabi niya sa isang government project, 35% na lamang po ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto. Habang ang malaking bahagi ng pera ay napupunta sa korupsyon. Senador, ano ang solusyon dito?
Yes, talagang nakakatakot ang ginagawa nila at nakita natin na pipinsala ang iba't ibang kabataan. Bumabagsak ang tulay, nasisira yung flood control, sangkatutak na mga building na bumabagsak kasi ang sama-sama ng pagkagawa. Nakikita naman at naririnig na talagang tama si Mayor Magalong at mas malala pa kung minsan kesa sa 35%. Umaabot pa sa 20% na lang. Ano naman yun? Karampot na project na lang ang matitira. Kaya kinakailangan sundan natin yung totoong bidding na talaga. Stop it. Buisit ka. Gabi na lang iinitin mo pa ulo ko. Umaga na pala. Good morning na. Langya ka. Diba? Matutulog na lang. Matutulog na lang. Puro kasinungalingan pa ang maririnig ko sa'yo. Talagang yung qualified contractors lamang. Huwag naman lahat ng politiko naging contractor na. Ang sagwa naman, hayaan natin ang mga professional na engineer sa DPWH. Marurunong yung mga yan. Kailangan lang bantayan. Lahat tayo, manmanan natin ang maigi at tutukan. Hanggat maaari, gamitin din natin ang teknolohiya. Importante ang technology. Pagkat yung bayaran dyan, yung down payment, nakatutok na. Kung maaari, avoid human contact na. Tapos, yung mga drone equipment, ikalat din natin para na-i-inspeksyon ng maigi, step by step ng mga nangyayari para walang dayaan sa mga bakal na Wala mo naman, ito namang si Ivy Marcos, yung drone equipment. Tagal nang ginagawa yan ng DPWH nung panahon nitong si Mark Villar. Ngayon na naman, akala mo kung makabanat na naman, akala mo talaga yung ideya original sa kanya. Maraming ganyan, yung galing-galingan, no, sayo-sayan, pero gaya-gaya lang naman. Diba? Ginaya lang niya yun. Kay Mark Villar. Nung panahon ni Tatay Digong, gumamit sila ng mga drones para inspeksyonin, para i-monitor yung mga proyekto ng pamahalaan. Ngayon, ibinibida naman ngayon itong si Amy Marcos para daw iwas korupsyon, iwas kalokohan sa mga. Hindi na dapat umabot pa doon sa proyekto. Hindi na dapat magkaroon ng groundbreaking. Doon pa lang sa bidding, matapos na yung kabalbalan nila. Di ba? Doon pa lang, masala na. Kaso, etong si congressman, etong si congresswoman, meron silang sariling mga tauhan na nakikipagbid sa mga proyekto ng pamahalaan. Di ba? Ganon nung nangyayari dito. Meron nung sariling construction company, yung mga congressman. Hindi naman hulingin sa kaalaman nyo yan. Kilala nyo yan. Yung iba dyan nakasama nyo pa. Yan na, parinig ka na naman. ginagamit sa uri ng semento, tutukan ng CCTV yan, tignan natin kung hindi magkabukingan yung pandaraya. Follow-up question? Yes po, Senator Amy, nabanggit niyo po ang mga contract, no? Nais ko pong itanong kung meron na po bang lumapit sa inyo yung nagko-contract po? Yun na nga ang pinakamasaklap dyan. Napakarami na ng politiko na naging kontraktor na rin. Naku, talaga naman ang sagwa talaga tignan. Kaya kinakailangan siguro ibalik sa profesional, ibalik sa tunay. Unang-una yung listahan ng mga qualified contractors, tignan natin. Kasi papalit-palit daw ng gamay, binibenta na lang daw yung mga kontrata. Tapos, Bakit kaya hindi na lang gawin ng pamahalaan na siya na mismo gumawa, no? Yung tipong wala na lowest bid. Bili ng maraming equipment ang pamahalaan. Bili ng kung ano yung mga kailangang mga kagamitan para makapag-build ng tulay. Yung atin na. Hindi natin kailangan ng tulong nito mga walang yung buhaya na to. Yung mga pinag-aral nating mga engineer, architect, sila yung tatrabaho. Di ba? Para talagang yung yung standard talagang mapanatili. Kasi pagka dinaan ng kontrakto, hindi isaayot sa gusto natin. Magtatapyas sila ng pwedeng tapyasin para kumita, para makatipid. At talagang kukunin nila ang proyekto na kahit alam nila na kulang yung pondo, pero kumbaga tatapyasan na lang nila para makuha lang nila yung proyekto na yan. sa yung nakakadali, ibebenta sa totoong kontraktor, ang sagwa talaga noon at nauubos yung pera. Babayaran ng percent, nababalitaan ko pa, may 30% unang hulugan, tapos meron na naman 10% sa kanino, iba pang opisyal, meron na naman percent yung DPWH, meron na naman percent sa lokal. Ano na lang natitira sa project na yan? Halimbawa, kung tulay yan, naku, babagsak.
Maraming salamat, Senador. Robin? Gusto ko lamang din po itanong, bilang normal na mamamayan ng Pilipinas, kapag meron pong mga nakikita po kami bilang estudyante rin na hindi na po tama at nagiging corrupt na ho, paano nyo po masisigurado yung safety naming mga estudyante o ng mga mamamayang Pilipino kapag nagsumbong po kami sa gobyerno ng mga anomalyang nakikita po namin? Yes, Anong sumbong-sumbong? Walang sumbong-sumbong. Walang hindi uso sumbong-sumbong. Ang gagawin lang ni Amy Marcos pag nagsumbong kayo sa kanya, pagka naupo na yan, magpaparinig yan. Paparinggan niya si Romel Marbil, paparinggan niya yung si Nicolas Torre. Ano sumbong-sumbong, Brad? Sumbong-sumbong. kinakailangan talaga ma-involve kayo. Kaya nagpapasalamat ako sa totoo lang sa social media. Sa kabila ng pagbabatiko, sa kabila ng mga fake news, marami pa rin tayong nadadaling tama. Kasi napapag-usapan ng maigi na ere ng kabataan at ng mamamayan ang kanilang daing. Nalalaman rin namin, kumbaga, gawing virtuous circle, ika nga, yung vicious cycle, na kung ano-ano ang nangyayari, ngayon, may feedback loop na kami. Alam na namin, mismo ako, kung minsan may project ka, o di kaya initiated ng iyong opisina, katulad ng Young Farmers Challenge, yung pala, yung mga batang magsasaka, hindi naman nabibigyan ng tulong. Yung pala, yung sinabing ibibigay, hindi pala na-deliver. Maganda yon. Final follow-up? Follow-up ko lang. Wala nang follow-up. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Nitong si Amy Marcos, puro na naman kasinungalingan ng mga tinutura niya dito sa video na to. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ang sigurado natin dito, marami hong gumagapang ngayong gabi, ngayong madaling araw para mamili ng boto, talagang ibang klase ho. Ibig sabihin, ang ginagawa nila na yan na pamimili ng boto, maliwanag ho sa kanilang mga kaisipan na ang panahon na to, panahon ni Marcos Jr., ito yung perfect time para magnakaw sa pamahalaan. Kaya kahit daang milyon pa ang ating pakawalan, sigurado mababawi natin yan. Mindset ng mga kandidato sa politika na kagaya nito si Amy Marcos. At saka meron na tayong dyan kay Amy Marcos, pag bumuka pa lang, di ba? Teka lang ha. Huling banat ko na to sa'yo, Amy, bago mag-eleksyon. Yang mukhang yan, sabihin ko sa inyo, hindi naman sa pag-aano, mukha pa lang ho, napakataray na ng ali na yan. Langyang yan, di ba? Kaya kita nyo naman ho yung pagmumukha yan, pagmumukha pa lang. Siguro yung mga nakakalapit dyan, yung mga pwedeng makipag-usap dyan, yung mga close-in lang yan. Tingnan nyo naman, yung mukha na yan, naklang tokwa. Siguro kung meron kang pakinabang dyan sa ali na yan, mabait sa'yo yan. Pero hindi naman ho sa ganun. Nasa inyo ho yan ba? Di ba? Papiliin ko kayo dito, di ba? Kung Marcoleta o Senator Amy Marcos, all the way tayo kung Marcoleta, di ba? Attorney Vic Rodriguez, kung Amy Marcos, Attorney Vic Rodriguez ho tayo, all the way. Pastor Apollo Sikibuloy, Amy Marcos, 110% Pastor Apollo Sikibuloy ho tayo. Attorney Jimmy Bondoc versus Amy Marcos, Attorney Jimmy Bondoc. Ano hong pinuputok ng butsi natin dito? Yung mga nabanggit ho natin na yon, numinipis o di naman ho kaya nawawala ang tsansa dahil sa pagpasok nitong dalawang kandidato na to sa PBB. Tingnan natin, hindi ako mahusay sa math, pero yun lang ho ang aking payak na pagkakaintindi. Paliwanag nyo sa comment section, kung mali ako, tatanggapin ko naman. Di naman ho ako ganun kagaling. Kumbaga, ano lang tayo, o si Zero sa social media. Maraming salamat ho mga kababayan. Mabuhay ho kayong lahat. Hindi lang ho puro puso, hindi lang wag ho kayo magpabola, gamitin nyo ang utak nyo dito sa papalapit na 2025 midterm election. Still, kung sino lang mga inendorso ni Tatay Digong, sila lang ho ang ating susuportahan dito sa PH Update. Isang boto lang ho ako. Isang boto lang ho ako dito sa PH Update. Ngayon, kung gusto nyong gamitin bilang maging basihan ng inyong desisyon ang aking mga sinasabi dito, malaya nyo hong magagawa yan. Nasa sa inyo pa rin ho yan. Araw ng eleksyon, hawak nyo ang inyong mga balota, piliin nyo, napakasagrado ho ng boto na yan. Dati akala ko napaka-corny, sagrado. Ilang shade lang naman yan, tapos na hindi ho. Ngayong nakita ho natin ng mga kabalbalang nangyayari ngayon dito sa pamahalaan na to, napakasagrado ho ng boto ng bawat isa. Kaya naman, maraming salamat ho mga kababayan. Grabe, nag-iinit ako eh. Senator Jaime, nag-iinit ako pag nakikita ko pag bumukha mo. Teka lang ha. Teka lang, nag-iinit ako. Pag ako o nag-iinit, talagang init na init. Maraming salamat ho mga kababayan.
Maraming salamat to sa mga tumulong sa pangangampanya, sa mga hindi ko ho napadalhan dahil sobrang dami, naubos na ho ang ating mga t-shirt. Pasensya na ho sa inyo sa mga hindi ko napadalhan. Ha. Yung mga nag-comment na natanggap na nila, yung mga damit nila, isuot nyo ho yan. Mga yan. Suot nyo ha, sa election. Basta tayo, mag-green ho tayo. Pagka ikaw ay nakakulay verde ang damit, automatic, pwede na tayong magkamayan, ika nga. Automatic na yung pagka naka-green ka, solid. Solid Duterte ang iyong binoto. Maraming salamat po mga kababayan. Malinad ng Pilipinas.